And now, let us bless the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts of their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a man, they just could not understand. Your most awesome work was done.
Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. Pinatunayan mo ito sa pangitan po ng bugtong mong anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming mabuting pastol. Buong puso kaming nananalig, dinala mo kami sa dako na ito sapagkat ang lugar na ito ay isang mainam na pastulan. Dito namin masusumpungan ang katugunan ng aming mga dalangin. Sa dako na ito, naririto ka, Panginoong Hesus, para dinggin ang aming mga kahilingan sa dako pong ito. At buong puso kaming nananalig na sa hapong ito, Dakilang El Shaddai, lahat ng aming kahilingan ng bawat isang naririto ngayon ay ipagkakalob mo sa amin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, bilang aming mabuting pastol, kami dumadalangin, mangusap ka sa amin sa dako pong ito. Iparinig mo sa amin ang iyong tinig, nang ang tinig mo na yan ang patuloy po naming sundan, O Diyos, upang patuloy kami, Panginoong Hesukristo, makasunod sa banal mong kalooban. Lukuban mo kami sa dako na ito na iyong kapangyarihan. Padalhan po kami ng malamig na hangin. Padalhan mo kami ng ulap, Dakilang Diyos, na siyang lulukob po sa amin sa dako pong ito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoong nagdiriwang Sa pagdating niya, nangangalak ang aming espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Ang lakas at pag-asa naririto sa tuwing na nakahandang tulungan ka. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sa hirap at ginhawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, 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 Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating pakinggan buhat po sa sulat ni Santiago, kabanata po ay 4
at simula mga talata 7 hanggang sa talata ay 10. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhak at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito po ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, mahal ka ng Diyos. Sinong naniniwala na mahal siya ng Diyos? Papurihan natin ang Panginoong Hesus. At pwede na po silang maupo. Muli, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Naniniwala ba kayo na ang nagdala sa atin sa lugar na ito ay isang mabuting pastol? At bilang isang mabuting pastol, anuman ang ating kahilingan ay maipagkakaloob niya sa atin? Sino po may kahilingan sa ating Panginoong Hesus? Taas nga po ang kamay ng mga may kahilingan. Ayan, lahat ng may kahilingan sa araw na ito na nakarating sa dako pong ito, lahat ng inyong kahilingan, ipagkakaloob sa inyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sa atin po kanina, ang sabi po, siyang ating mabuting pastol, kaya bilang mabuting pastol, dapat nakikinig tayo sa Kanya. Amen? Andito po sa ating binasa, ang sabi po, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Amen. Sino yung ating pastol? Ang Panginoong Hesus. Yan, sabi po diyan, kapag tayo nagpasakop sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po, tanda po yan na kung saan itinatakwil natin ang dyablo sa buhay po natin at ang sabi po ay lalayuan niya tayo. Amen? Na walang pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo kapag po ang buhay po natin ay ipinagkakatiwala natin sa kamay ng ating Panginoong Hesus. Yan, sabi po rito sa ating binasa, lumapit tayo sa Kanya. Kung tayo lalapit sa Diyos, lalapit din siya sa atin. Bakit? Dahil kalooban po talaga ng Diyos na tayo po ay makasama. Alam po natin na malayo yung langit. Ang ganda ng buhay ng Panginoong Hesus sa langit. Sa langit, sinasamba siya. Pero kahit dito sa lupa ay, kahit nasa dito sa lupa siya ay sampalin, pumarito pa rin siya sa isang hangarin na kung saan nais ng Panginoong Hesus makasama ang bawat isa po sa atin. Amen? Ayaw niyang mapawalay po tayo. Kaya, ang sabi po diyan, lumapit po tayo sa Kanya na may malinis na kalooban. Amen? Malinis. Ang sabi po diyan, lalapit tayo sa Kanya at linisin natin ang ating kamay. Tayong mga makasalanan, at ang sabi, linisin nyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Palitan nyo ng pagtangis ang inyong halakhak, ang inyong kagalakan. Anong pinapakita dito ng Panginoong Hesus? Nais ng Panginoong Hesukristo, ngayon pa lang, kung anumang idinudulot sa atin maari, na kaligayahan ng kasalanan na ating ginagawa, ngayon pa lang ang sabi ng Panginoong Hesus, ikalungkot nyo na iyan. Amen? Dahil anumang ginagawa nating na hindi mabuti at pagsuway sa kalooban po ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Hesus, yan ang magpapahiwalay po sa atin.
Yan ang maglalayo sa atin, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi niya, ngayon pa lang, amen, kung kinakailangan ngayon pa lang, pagsisihan na natin iyan, ikalungkot na natin yung ginagawa nating kasalanan dahil mas masahol pa diyan, maating danasin dating panahon. Ayaw ng Diyos na maging huli ang lahat. Kaya habang may pagkakataon pa, mga dapat pagsisihan na natin at tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Amen. Ang Diyos ay handa magpatawad kahit gumawa ng kasalanan ngayon. Kaya kang patawarin ng Diyos. Amen? Pero ang sabi ni San Pablo, dahil ba sa masaganang habag ng Diyos, magpapatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan? Sabi ni San Pablo, hindi. Amen? Hindi. Sa ganang habag ng Diyos, sa ganang awa niya, gana ang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos. Balit paano na lang kung sa pagtulog mo hindi ka nakahingi ng tawad at hindi ka gising. May pagkakataon na nasayang. Amen. At maari yung pagkakataon na nasayang natin ay siyang magdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan. Pero ngayon pa lang may pinapaalala na sa atin ng Diyos. Ang sabi po, pasakop tayo sa Kanya, layuan natin ang masama, linisin natin ang ating buhay sa mga karumihan. Amen. Magtangis na tayo hanggang maari, pagsisihan na natin, ikalungkot na natin yan, wag na natin panghinayangan iyan. Amen. At tayo magpakababa na sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi, makalad ang taong nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang minimithi. Ang taong nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos, taong naghahangad ng malinis na buhay. Malinis na buhay. At yung hinahangad ng taong malinis na buhay, ang sabi po, hindi iyan ipagkakait sa kanya ng Diyos, ipagkakaloob sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo magkakaroon ng isang malinis na buhay? Sinong gusto magkaroon ng isang malinis na buhay? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit kayo naririto? Kayo naririto ngayon? Bakit tuwang-tuwa kayo pag tuwing araw ng linggo ay makarating dito? Dati anong ginagawa ninyo? Nung wala pa kayo dito sa gawain pong ito, ano dating ginagawa ninyo? Noong araw, alam nating may Diyos. Amen? Bakit tayo, tinuturuan tayo, pinapaalam sa atin na mayroong Diyos. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, yung mga nararapat gawin para sa Diyos, noon hindi natin natutunan gawin tulad ng ginagawa ngayon. Yung mga ginagawa natin ngayon dito, yung katuwaan na ikaw makarating sa lugar po nito, hindi mo yan dati nararanasan. Hindi po yan ang kagalakan ng puso mong gawin. Subalit ngayon, bakit naririto tayo? Bakit natutunan natin gawin ngayon yung mga bagay na kalugod sa ating Panginoong Jesucristo? Yung sambahin ng ating Panginoong Jesus na noong araw, ang sabi po lahat ng may buhay ay magpuri sa Diyos, pero kahit tayo may buhay noon, hindi natin nagagawa po yan. Amen? Natutunan lang natin gawin yung mga gawaing ito na mabuti, nakalugod-lugod sa paningin ng Diyos dahil napakinggan natin ang tinig ng ating pastol. Amen. Dahil sa tinig ng ating pastol na ating kinilala mga kapatid, ang sabi po, ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng liwanag.
ang salita ng Diyos. Noong araw, wala pa sa iyo ang liwanag na yan. Kaya pagdating ng araw ng linggo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, iba po yung ating ginagawang paghahanda. Anong ginagawa nating paghahanda? Hindi tayo naghahanda para na kung saan paghahanda para mag-alay sa Diyos. Kundi nung araw ang paghahanda natin ay para may mapulutan. Di po ba? Ibig ko sabihin, hindi po yun mga gawain na kung saan ay para po sa ating Panginoong Hesukristo, kundi gawain na kung saan wala sa liwanag po ng Diyos. Subalit lahat yun ay nawala sa buhay natin. Amen. Yung mga gawain na yon, hindi mo na ginagawa ngayon pag-araw ng linggo. Pag-araw ng linggo, naririto ka na. Dati nung araw ng linggo, nasa central ka. Amen? Pero nakalaya ka buhat doon, nakarating ka dito sa dako na to, na minsan hinihingal ka sa pag-akyat, pero katuwaan ang puso mong gawin na makarating sa lugar na ito. Bakit po? Mayroon pong liwanag na dumating sa buhay mo, at ang liwanag na yan ay bunga ng salita ng Diyos na ating napapakinggan. Amen? Na siyang nagbabago po ng buhay ng bawat isa po sa atin. Ang salita ng Diyos ang siyang lumalapit sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo. Magtatanaw natin ngayon kung gaano kalayo ang buhay natin noon sa Diyos at sa ngayon ay kung gaano kalapit sa Diyos. Amen. Natatanaw natin iyan mga kapatid. Anong dahilan po dyan? Ang sabi nga, ang salita ng Diyos, at ngita ng salita ng Diyos, tayo po ay nililinis sa ating mga karumihan. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Amen? Sinabi ko sa inyo, ibig sabihin, salita ng Panginoong Hesus na pinakinggan mo at hindi lang basta pinakinggan, kundi tinanggap mo at pinaniwalaan sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na kaya ngayon nagagawa natin yung mga gawain nito na dati hindi natin ginagawa, at ang dahilan po dyan dahil sa tinig ng isang pastol na naglalayo sa atin. Ang sabi nga, ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan ng Diyos. Amen. Upang ituwid ang ating mga likong gawain at tayo'y akayin sa isang matuwid na pamumuhay. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa pangalawang sulat ni Pedro, kabanata po 1, talata 21, sapagkat hindi nagbubuhat sa kalooban ng tao ang hula ng mga propeta. Ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na sa pamamagitan ng gawain ito, ang gamit ang ating Diyos na kinasihan ng Kanyang Espiritu para maipahayag sa atin ang salita po ng Diyos. Amen? Na yung salita ng Diyos na yan ang siyang nagdala sa atin dito sa gawain niya para mapalapit tayo sa Diyos at makalapit na kung saan mayroong malinis na pamumuhay. Amen. Makalapit parang ating buhay ay maitalaga sa Diyos at muling makalaya sa anumang gawain ng masama o ng dyablo na dati siyang umaalipin sa atin. Amen. Maganda ba ang buhay meron ka ngayon? Sino nagsasabing napakaganda ng buhay meron siya ngayon? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ay bunga po ng salita po ng Diyos na ating napakinggan. Amen? Kaya ang sabi po, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Espiritu at buhay. Kaya kapag pinapakinggan natin ang salita po ng Diyos, ang salita po ng Diyos, ang buhay na galing sa Diyos, pumapasok sa atin. Kaya kapag hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, nang lulupaypay ka. Amen? Pagdating ng pagsubok, nagiging talunan ka. Pero pag lagi tayong nakikinig ng salita po ng Diyos, tumatatag ang ating pananampalataya. Amen? Lumalago
yung ating spiritual na pamumuhay, na anumang dumating mga pagsubok sa buhay po natin, nagiging matatag ka, hindi nawawala sa puso mo ang kagalakan na kung saan laging pumunta sa dako na kung saan napapakinggan mo ang salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na nasasabi po natin mga kapatid, kapag hindi natin napakinggan ang kanyang salita, kulang ang buhay po natin. Amen? Kulang ang buhay po natin na minsan kahit pamasahin na lang. Amen. Basta makarating sa gawain po ng Diyos, kagalakan ng puso po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi katulad nung araw kapag wala na, konti na lang laman ng bulsa mo, malungkot ka na. Amen. Pero dahil po dyan, mga kapatid, nakilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, alam po natin na kapag kay Kristo natin inilalapit ang buhay po natin, ang sabi nga kung siyang ating mabuting pastol, ang sabi kanina, hindi ka mawawalan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Si Kristo ang pumili sa atin. Amen. Siya ang pumili po sa atin at nais ng Panginoong Hesus. Dahil siya ang pumili po sa atin, nais ng Panginoong Jesucristo ay mamunga tayo. Amen. Manatili ang ating bunga, dumami ang ating bunga. Kanina po, yung pag-aaral namin ng mga workers po, nakakatuwa naman yung aral ni Father po kanina kasi nadadagdagan yung aming mga pag-aaral kanina. Amen? Kanina ang pag-aaral namin, sabi po si Kristo ang puno, tayo ang sanga. Amen? Tayo ang sanga. Kung ikaw yung sanga, hindi ikaw ang tagapitas ng bunga. Amen? Kung ikaw ang sanga, hindi ikaw ang tagapitas ng bunga, ikaw ang dinadaluyan ng bunga. Amen? Sa'yo napitas yung bunga. Natatanaw po natin, kung ikaw ang sanga, mga kapatid, bago dumating sa iba yung papala, sa'yo muna dadaloy. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, anumang hilingin natin sa Ama sa Kanyang pangalan, ay ibibigay niya po sa atin. Ibibigay niya sa atin. Kaya kung ikaw ay isang sanga, anumang hilingin mo sa Diyos, na nais mong, na kung saan maibigay sa iyong kapwa, anumang bunga pwede mong hingin sa Diyos, na alam mo makakatulong sa iyong kapwa, ibibigay sa iyo ng Diyos, para yung bunga na yan ay patuloy magamit sa paggawa ng kabutihan. At dadaloy iyan sa atin, ang sabi nga po, kung tayo'y lalayo sa masama at pasakop tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya makakalapit lang tayo sa Diyos, ang sabi po dyan, at malalayuan natin ang masama sa pamamagitan ng salita po ng Diyos na umaakay sa atin sa matuwid na pamumuhay palapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Dapat ba natin ipagpasalamat sa Kanya ang buhay meron tayo ngayon? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. At para po tayo patuloy makalapit po sa Diyos at malayo sa anumang kasamaan, ang sabi po dyan, kauhawan natin lagi ang presensya po ng Diyos. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagkauhaw natin sa presensya po ng Diyos. Kung kinauuhawan mo ang presensya ng Diyos, kung saan mo siya nararanasan, kung saan alam mo naroroon yung presensya niya, doon ka pupunta. Amen. Saan nyo nararanasan ang presensya ng Diyos? Sa saykong. Kapag nararanasan mo dito sa saykong ang presensya ng Diyos, may pag-asa ka. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Saan man may 2 o 3 nagkatipon sa Kanyang pangalan, naruroon siyang kasama natin. Naruroon siya sa ating kalagitnaan. Amen? Saan man may 2 o 3 nagkakatipon, ang sabi po, naruroon ang ating Diyos. Amen? Kaya makakalapit tayo, nakakalapit tayo sa ating Panginoon sa tuwing tayo nagsasama-sama sa gawain ng Panginoong Hesus. Amen? Dahil yun ang sabi niya. At ang sabi po dyan, sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 4 at talata 12, hindi natin nakikita ang Diyos. Subalit kung tayo ay nagmamahalan,
kung tayo nagkakasundo, kung tayo nagkakaisa, ang sabi po, ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ay sumasa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, kung tayo po ay nagkakaisa, nagsasama-sama sa gawain po nito, nabubuklod ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po, tunay na tayo'y nakakalapit sa Diyos. Amen? Sabi ng huwag kayong mga tubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamta ninyong habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Kaya sa tuwing tayo dumadalo sa gawain ito, paglapit sa trono ng mahabaging Diyos. At kapag tayo nagkakaisa sa gawain po na ito, kanina sabi ni Father, sabihin mo sa katabi mo, sige ulitin nyo nga, sabihin mo, Sister, salamat sa pag-alaga mo. Inaalagaan ka ba talaga niyan? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Ibig sabihin, dito po sa gawain po na ito, dito tayo nagkakaroon ng kalakasan. Amen? Bakit tayo nagkakaroon ng kalakasan sa gawain po na ito? Kasi ang bawat isa po sa atin, nadadamhan natin ng pagmamahal ni Kristo. Ang sabi nga, huwag kayo mag-atubiling dumalo sa ganitong pagtitipon upang palakasin ang isa't isa. Amen? Paano palalakasin ang isa't isa? Huwag mong awayin. Amen? Alagaan mo. Di po ba? Ipadama mo sa Kanya ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan may mga tao na kung saan ay alam po natin, naghahanap ng pagmamahal. Pero yung mga pagmamahal na yan minsan, hindi nila masumpungan sa kanilang mga mahal sa buhay. Bakit po? Kasi minsan wala silang halaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung kita lang ang mahalaga. Amen? Kaya minsan, mga kapatid, tila baga nagiging kapaguran sa kanila minsan ang magmahal din sa mga mahal sa buhay. Amen? Pero para wag sila mapagod na magmahal para sa kanilang mga mahal sa buhay na minsan hindi nila nadadamhan ng pagmamahal, saan sila po nakakahugot ng tunay na pagmamahal para yung pagmamahal na dapat nilang ibigay, ipadama sa kanilang mga mahal sa buhay, dito sa gawain ng Diyos. Amen? Dahil kapag umalis ka dito sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo, isa lang dala mo, pagmamahal, mayroon si Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. At habang po umiiral ang pagmamahal na yan sa isa't isa, na ipapadama natin sa isa't isa, sabi po, hindi man natin nakikita ang Diyos, pero ang Diyos ay suma sa atin. Nakakasama natin ang ating Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sister, brother, answer prayer ka na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa buhay at makapangyarihan Diyos. Naniniwala ba kayo na ngayon ay kasama natin ang Diyos? Nakakalapit tayo sa Kanya? Amen. Tanong ko kasi, nung araw, sino ba ang kasama nyo? Yung mga kasama nyo ba nung araw, nadadamhan nyo ng pagmamahal ni Kristo? Yung mga kasama ba natin nung araw, ay nadadama ba natin si Kristo sa kanila? Nakikita ba natin si Kristo sa kanila? Hindi natin nakikita. Amen? Pero tingnan mo ngayon yung katabi mo. Ano natatanaw mo? Hawig na ba? Hawig na? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Panginoong Hesukristo. Kaya dyan po tayo, sa pamamagitan po ng ating patuloy pagdalo sa gawain ng Panginoong Hesus, patuloy natin na ilapit ang buhay natin sa Kanya. Amen? At ang sabi po, ang Diyos ay lumalapit din po sa atin. Amen? Nakakasama natin siya kapag tayo ay patuloy na nagkakaisa. Kaya sabi kanina ni Father, ang ganda kanyang sinabi ni Father po, na yung mga dating Kristiyano po noon, dahil sa kanilang magandang samahan, araw-araw may nadaragdag. May mga nadaragdag na kung saan ay lumalapit sa Diyos.
naaakit na lumapit sa Diyos. Amen? Bakit po? Kasi ang nakikita po nila sa mga lingkod ng Diyos, sa mga taong nananalig sa ating Panginoong Kristo, sa mga taong nagkakatipon-tipon sa gagawain ng ating Panginoong Kristo, ay liwanag. Amen? Liwanag ang nakikita po sa atin. Na minsan, yan ang liwanag na pumapawi po ng kadiliman sa buhay ng maraming tao, na minsan kapag kayo nakikita po sa pagtitipon po nito, amen, yung kalungkutan meron sila na pawi. Amen, napapalitan ng kaligayahan na nararanasan natin dito. Yung katuwaan na nararanasan natin dito ay nagtatransfer sa kanila. Ano tawag doon? Transferring spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dumadaloy sa kanila ang espiritu pong iyan. Amen? Na kung saan siyang pumupukaw din ang kanilang puso para lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sige, muli palakpakan nyo ang Panginoong Jesus. Yaman po na tayo po'y inilapit na sa gawain ng Panginoon, dinala tayo dito ng liwanag ng salita ng Diyos at tayo binubuklod ng pag-ibig po ng Diyos para na ang buhay po natin ay patuloy mapalapit sa Diyos, wag po na ito mapalayo sa Kanya. Ang sabi po, italaga na natin ang buhay na yan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Italaga na po natin iyan tulad ng sinabi niya dito sa sulat ni Pablo sa aklat ng Efeso, Kabanata 2, talatay 10, tayo'y kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at italaga na sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos sa atin noon pa mang una. Amen? Noon pa mang una, nakapamain nyo na ang buhay natin sa paggawa ng mabuti. Amen? At para ito po ay tunay na kung saan may talaga paggawa ng mabuti, ang sabi po dyan, tayo po ay niliwanagan ni Kristo. Amen? Niliwanagan tayo ng ating Jesucristo, tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating nagawang kasalanan at ngayon ibinalikan ng Diyos ating pagkalikha sa iyo ng Diyos. Anong dating pagkalikha sa iyo ng Diyos? Kalarawan nino? Kalarawan ng Diyos, kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ni San Pablo sa sulat niya sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 3 o kabanata po ay 6 at talata ay 13, itong sinasabi po, lamang na tayo po ay nilikha ng Diyos para ang buhay natin ay italaga sa paggawa ng mabuti. Ang sabi po, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Purihin natin ang ating Diyos. Yan, sabi po, wag na natin ipailalim pa ang alinmang bahagi ng ating katawan sa alinmang kasalanan para kasangkapanin ito sa kasamaan. Sino pong nais ditong magiging masamang tao? Wala. Gusto natin maging mabuting tao tayo. Amen? Kaya sabi po, wag na natin iyan italaga yung ating katawan na yan sa paggawa sa kalalim ng kasalanan para magamit sa kasamaan. Amen? May sinasabi po dito sa sulat po sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 6 at talata po 16. Pakinggan po natin ito. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Namumuhi ang Diyos sa 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan, pusong sa kapwa'y mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa sinungaling mapaglubid ng pangin, pag-awayin ang kapwa laging gusto niyang gawin. Gusto niyo po bang alipinin kayo ng ganitong kasalanan?
Kaya ang sabi po, para umiral sa atin ang kasamaan pong ito, italaga na natin ang ating buhay sa ating Jesucristo. Huwag natin hayaan ang anumang bahagi ng ating katawan ay gamitin ng kasalanan. Amen? Kaya kung ang mata mo, kung noon ang mata mo, ang laging nakikita ay pangit, ngayon wala nang nakikitang pangit. Amen? May nakikita pa ba kayong pangit? O, walang pangit ng mga anak ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sister, maganda ka. Sabihin mo, brother. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala na tayo dapat nakikita pangit. Amen? Ang ating natatanaw sa ating kapwa ay maganda. Amen? Ang sabi po, si Haring David po, minsan ay, nung panahon na inuusig siya ni Haring Saul, at gusto siyang patayin ni Haring Saul. Pero dumarating po yung oras na si David po ay may pagkakataon na patayin si Saul, pero hindi niya ginagawa. Ang isa po, nung unang pagkakataon na pwede niya nang patayin po, hindi niya ginawa, ang ginawa niya na lang, pinutol niya, gumupit ng damit ni Saul. Nung gumupit siya ng damit ni Saul, inusig siya ng kanyang budhi. Narinig niyo po? Inusig po siya ng kanyang budhi. Dahil yung ginawa niyang pagputol sa damit ni Saul na nagtatangka ng kanyang buhay, ang sabi niya ay kalapastanganan iyon sa hinirang ng Diyos. Nung sandali na yan, si Saul po ay inaalihan na, wala na sa kanyang espiritu ng Diyos, kaya ang kanyang hangarin po ay patayin si David. Pero sa kabila ng wala na po yon, sa kabila ng ganun na ang sitwasyon po ni Saul, pero kinikilala pa rin siya ni David na pagmamay-ari ng Diyos. Kinikilala pa rin siyang hinirang ng Diyos. Sa pangalawang pagkakataon, ang sabi ng tauhan ni David, hayaan mong saksakin ko si Saul, minsanan lang, hindi na yan bangon. Pero ang sabi ni Haring David, huwag mong saktan, huwag mong pagbuhatan, malaking kasalanan ang pagbuhatan mo ng kamay ang hinirang ng Diyos. Amen. Dito po ba may mga hinirang ang Diyos? May mga hinirang ba ang Diyos dito? Para makita po natin ang mga hinirang po ng Diyos, ito ang sinasabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 9 at talata po ay 41. Sinasabi po dito ng salita po ng Diyos ay ang ganito, sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo kay Kristo, tiyak na gagantimpalaan. Amen. Nakakakita na ba kayo ng taong hinirang ng Diyos? Ang sabi po, ang sino mang nasa kay Kristo. Amen. Ang sino mang magbigay ng isang basong tubig dahil ang tao na to kay Kristo, gagantimpalaan ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng taong hinirang ng Diyos? Sino po iyan? Makinig po kayo. Makinig kayo. Ang bawat isang naririto, pagmamay-ari ni Kristo. Pagmamay-ari ng ating Panginoong Hesus. Lahat na naririto, hinirang ng Diyos. Huwag niyong tingnan si Brother Edgar. Amen.
Kasi si Brother Edgar lang ang titingnan nyo na hinirang ng Diyos, makakaligtaan mo ang pagpapalang inilaan ng Diyos sa katabi mo para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kung tinatanaw natin na ang katabi mo na yan ay hinirang ni Kristo, yung katabi mo na yan, sumunod niya si Kristo, gagawa ka ba ng masama diyan? Kung ang tao na yan ay kay Kristo at anumang gawin mo dyan na mabuti ay may pagpapalang inilaan para sa iyo ang Diyos, gagawa ka ba ng masama diyan? Hindi. Tanawin natin, bawat isa sa ating naririto ay pagmamayari ni Kristo, sinasamahan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo magagawang mag-isip ng masama sa taong iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At kung yan ang pananaw natin sa isa't isa, masasabi mo sa katabi mo, sabihin mo, sister, wala akong kaaway. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos na buhay. Amen? Bakit po mga kapatid, ang sabi po, anumang ginawa mo, isang basong tubig, ibigay mo dyan dahil ang tao na yan kay Kristo. Amen. Pagmamay-ari ng Panginoong Hesus, sinasamahan ng Panginoong Jesucristo, tatanggap ka ng gantimpala. Amen. Sabihin mo ulit sa katabi, sister, brother, pagpapala ako sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya wag niyo tingnan lagi nang tinutukoy dito ng Biblia, lang. Amen. Pag preacher lang mga kapatid, pagpapala lang buhat sa preacher ang pwede niyong tanggapin. Amen. E paano kung hindi niyo kasama ang preacher? Amen. Di po ba? Na oras yung kapatid mo na yan ay nangangailangan dahil yan kay Kristo, anumang hilingin mo sa Diyos, pagpapala. Amen? Bilang sangang nakaugnay sa puno na dapat daluyan ng pagpapala galing sa Diyos, anumang pangangailangan ng tao na yan, kapag lumapit sa iyo, hingin mo lang sa Diyos yung bunga ng pagpapala na kanyang kailangan, ibibigay sa iyo ng Diyos para maibigay mo sa tao na yan yung mabuting nais ng Diyos, yung mabuting kailangan niya. Amen. Nang sa ganon, tuloy-tuloy na dadaloy sa buhay mo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dito po, ang sabi ni Haring David, tingnan po natin, minsan may kapag ang ating paningin sa tao, hindi natin tinitingnan yung pangit, kahit kaaway mo yan, kahit masama ginawa sa iyo ng taong iyan, mga kapatid, hindi mo makikita yung kapangitan ng kanyang ginawa. Ang makikita mo sa oras ng kanyang pangangailangan ay ang mabuting dapat mong gawin para sa taong iyan. Amen. Dahil ang bawat isa sa atin may pagkukulang, pero kahit tayo may pagkukulang, kay Kristo ka. Amen. Pagmamay-ari ka ng ating Panginoong Jesucristo, dinala ka niya sa gawain na to dahil pagmamay-ari ka niya. Amen. Ang bawat isa sa atin. Kaya kung tayo gagawa ng kabutihan sa isa't isa, amen, walang iiral na pangit. Amen. Dadaloy, pupunuin tayo ng Diyos, patuloy na magagandang bagay, ng mabubuting bagay na ating kailangan araw-araw. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, muli sa hapon po ito, narito kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Inaamin namin kami ay nagkasala. Inaamin namin, O Diyos, kami ay nagkamali, nagkasala sa iyo, sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay. Ang lahat ng aming nagawa, Panginoong Hesus, na kasalanan,
ay aming pinagsisisihan ngayon. Hinihingi sa iyo, Ama, ng kapatawaran sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Patawarin mo po kami, Ama, sa mga sandali pong ito. Nais namin makalapit sa iyo ng lubusan. Nais namin, Panginoong Jesucristo, makasama namin sa aming buhay. Pero dahil minsan sa aming karumihan, hindi kami karapat-dapat sa iyo. Dumadalangin kami, kahabagan mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. At inihiling namin, Panginoong Hesus, sa banal mong dugo, hugasan po kami. Pakalinisin kami mula ulo hanggang talampakan. Tinihiling namin, Panginoong Jesucristo, manahan ka sa puso namin. Maghari ka sa buhay namin. Pagkalooban mo kami ng isang pusong dalisay. Kausapin niyo ang Panginoong Hesus. Naririto siya, nakikinig siya sa atin ngayon. Kasama po natin siya dito. ang aking nais. Ito, Lord, ang nais namin. Likain mo, Diyos, Yes, Lord. sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Banal mong dugo, Panginoong Hesus. Likain Dalisayin mo ang puso po namin. para sa akin. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Dinala ka niya sa lugar na to dahil mahal na mahal ka ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pusong itinitib, Dinala ka niya sa lugar na to dahil nais niya, huwag ka mapawalay sa Kanya. ang dugo ay papuri sa'yo lamang. Nais siyang maranasan natin ang mga pangako niya sa buhay natin. Isuko mo ang puso mo na yan sa Panginoong Hesus. Hilingin mong hubogin yan ng Diyos. Pakadalisayin iyan ng ating Panginoong Jesucristo. Sinang karumihan meron sa puso natin. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa Yan ang nais ng Diyos. Magkaroon ka ng pusong nagmamahal sa Kanya. pusong tapat. Pusong tapat sa Panginoong Hesus. Sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangal. Kalimutan mo anumang ginawa sa iyo na yung kapwa na hindi mabuti. Kalimutan mo yan. Sa'yo lang Kaya ang puso mo ngayon, ibigay sa Diyos. Isang puso isang Kalimutan mo yung galit na yan. sa'yo'y Hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos isang ang siyang mag-ari sa pusong iyan. walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, Panginoon. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang, Jesus.
Nilinis ng Diyos ang puso mo ngayon. Nilinis ka ng ating Panginoong Jesucristo. Nilinis ka ng Panginoong Jesus dahil nais ng Panginoong Jesus makasama mo siya. Nais ng Panginoong Jesus makapanahan sa puso mong iyan. Nais ng Panginoong Jesus nakakausap ka niya lagi. Naririnig mo siya. At nais ng Panginoong Jesus pakinggan din lagi ang iyong dalangin, ng iyong kahilingan. Salamat, Panginoong Jesus. Ikaw lang ang pwede magbago ng puso namin. Ikaw lang ang pwede maglinis sa bawat isa po sa amin. At pinasasalamatan ka namin, Panginoong Jesus, at aming inaangkin sa ngitan ng banal mong dugo na inialay para sa aming katubusan, nilinis mo ang puso po namin. Pinalaya mo, Diyos, ang puso nito sa kasalanan. At sa mga sandali na ito, Panginoon, nananalig po kami, handa kang pakinggan ang puso po namin. Handa mong pakinggan ang anumang kahilingan ng puso po namin. Taas po natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Ang sabi malaya na tayo makalapit sa trono ng mahabaging Diyos dahil nilinis na ng banal na dugo ni Kristo ang puso po natin. At sa ating paglapit ngayon, handa siyang pakinggan, dinggin, ipagkaloob ang iyong kahilingan. Panandalian tayo manahimik, ibulong nyo kay Lord ang inyong kahilingan. Ibulong nyo ang itinataas yung kahilingan ngayon sa Panginoong Jesus. Dakilang Ama naming nasa langit, binigyan mo kami ng isang mabuting pastol. Pastol na naglalapit sa amin sa iyo, Ama, upang ang pagkalinga ng isang tunay na Ama na nasa langit ay aming maranasan. Ang pagkukup-kup ng isang Ama, isang Amang nasa langit, dito pa lang sa lupa ay amin ang maranasan. Ang pagmamahal mo bilang Ama naming nasa langit ay maranasan namin sa gawaing ito kung saan mo kami tinawag, kung saan mo kami dinala, Panginoong Jesucristo, bilang aming mabuting pastol. Kaya nananalig kami sa dako pong ito. Inilaan mo na ang katugunan ng aming mga kahilingan. Panginoong Jesus, salamat po. Inaangkin na namin ang katugunan sa aming mga kahilingan. Ang matagal na naming kahilingan, Panginoong Jesus, amin ang inaangkin, dumating na sa araw na ito. Ipinagkaloob mo na sa amin sa araw na ito, ipinagkaloob mo na sa amin sa sandaling ito, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, dalangin namin habang kami naririto sa Hong Kong, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming itago sa iyong banal na kalinga. Patuloy mo kaming pagpalain ng magandang kalusugan at kalakasan upang patuloy naming mapaglingkuran ang mga taong ipinagkatiwala mo sa amin upang iparanas ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng aming paglilingkod. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Patuloy mo kaming samahan, Panginoong Hesus, sa tuwing kami nagkakatipon sa lugar na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin araw-araw. Sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang hinga, salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang hinga, salamat, ibinigay
Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Brother Edgar, sa magandang salita ng Diyos na tumimo sa aming puso. Manatili po nakatayo, mga kapatid ko, kay Kristo, at samahan natin ang ating kapatid na mag-Salmo 91, si Sister Emma Fabregas. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Ang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka takot anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mga araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid, panonood yung mamamasan. Yaong ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagtanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataasan. Di mo abuting mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Tuguin niya aming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako, ikaw mapaon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay itatayo silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga arpi iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa mararangan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at natitiyak na nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring madala ko ang mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.